Magandang araw mga kapuso, episode 77 na tayo ng Magandang Dilag. Lumabas na nga ng kwarto itong sina Gigi sa si Atty. Eric at pinasuot yung blazer para matakpan yung sugat. Ngayon naman talagang kinikilig itong si Donna. Sabi naman ni Atty. Donna, sumabay ka na sa amin sa pag-uwi namin. Nako, Atty., kayo na lang yung dalawa ng beshi ko para naman magkasama kayo. Para naman may hatid mo yung si Beshi. Ako naman, kahit saan naman ako sumakay pwede, sabi naman ni Gigi. Nako, Atty., kahit naman saan ako sumakay pwede. Hindi mo na dapat to ginagawa pa. Hindi ka na sana pa nag-abala pa. Ngayon biglang dumating ang demonyo, itong si Blair, no? Naikipagplastikan, kunwari concern kay Gigi. Narinig daw niya yung bali-balita na meron palang nangyaring masama sa kanila. Meron daw naganap na barilan. Sabi naman ni Gigi, no, talaga Blair, at talagang pumunta ka pa dito para lang kamustahin kami. Alam mo, meron ako naamoy eh. Beshi, naamoy mo ba yun? Amoy sunog? Amoy sunog na plastic? Abe, no? Alam ko naman na meron kang kinalaman sa nangyari sa amin kanina eh. Ano, sabihin mo na, Blair. Sabi naman ni Blair, no, paano kung sabihin ko sa'yo na ako ang may pakana para isuplong kayo kay Magnus? Ikaw, napakawalang niya mo talaga, napakasama mo talaga. Well, sorry na lamang kayo dahil wala kayong nakuhang ni isang ebidensya. Sabi ni Gigi, no, gaganti talaga ako sa inyo sa mga ginagawa niyo sa amin. Wala kaming ginagawa masama sa inyo. Sabi naman ni Blair, no, well, dyan na lang kayo. Talagang iniwan na sila ni Blair, no. Talagang sobrang galit ni Gigi, gigil na gigil siya eh. Sabi niya, no, sabi ni Blair, no, isang pitik ka lang. Kaya ikaw, wala kang kwenta sa amin. Wala kang laban sa amin. Sabi niya, no. Sabi naman ni Donna, Beshi, hayaan mo na yun. Wala lang talagang magawa yung si Blair. Sabi naman ni Gigi, no, talagang magiganti ako. Isiguraduhin ko na kayo naman na magiging kaawa-awa balang araw. Makakarma din kayo. Samantalang kung si Blair, binalita nga, nag-iimotok kina Riley at kay Allison, meron sa pusa at hindi pa mapatay-patay. Sabi naman ni Riley, ba't kaya hindi natin ulit ipasalvage siya? Sabi naman ni Blair, hindi pwede kasi lalo na tayong mahahalata. Nung kanina, nakachempo lang tayo dahil nga nakalusot lang tayo. Akala ng mga pulis, kidnap, random, or syndicate lang yung nangyari. Pero ngayon, kung sakaling ipapatay ulit natin si Gigi, mahuhuli tayo, lalo na tayo pa yung kauna-unahang kaaway niya na Gigi. Sabi naman ni Allison, mabuti pa wag na muna natin pag-usapan si Gigi. Magpakasaya muna tayo, magpasexy tayo, magpaganda. Kailangan maging maganda ang image natin. Sabi naman ni Blair, tama yan. O no, kilala nyo ba si Ma'am Missy Chan? O, kilala ko siya. Dati ko siyang kaklase nung college. Isa na siya sa mga business tycoon ngayon. Kinakailangan nating mapaganda ang image natin. This is the right opportunity para naman manibago ang tingin sa atin ng mga tao. Makita nila na wala tayong kaproblema. So nakipag-meet na nga tong si Gigi sa isang business tycoon na si Missy Chan. At dinerecho na nga siya na isa ang Bellatrix sa hararampa sa kanyang fashion show. Kumbaga yung fashion show niya kasi is parang general to eh, diba? At may mga piling-piling mga business na magla-line up ng mga lingerie, diba, ng mga female underwear. At isa nga itong si Bellatrix ang isa sa rarampa, kaya may mga model siya, diba? So sabi naman ni Gigi, baka naman Miss Chan, alam mo naman na rumarampa ako noon sa mga entablado. Sabi naman ni Miss Chan, sige, ikaw ang magmo-model ng Bellatrix. Pero imbitado rin kasi ang Elite Squad. Alam mo naman na magkaaway kayo, diba? O diba Miss Chan, na wag mo muna natin pagsabihin na Blair. Sige, pumayag siya. Tapos ito na nga, napag-usapan na nga ng Elite Squad na kinakailangan nila magpaganda. Sabi ni Riley, o sige, payag na ako. Pero kinakailangan natin mag-workout. Siya mismo nagmungkahi, no? So ito na nga na may pagkakataon para mag-iba yung image nila, para malimutan ng mga tao yung sigalot sa kanila sa pagitan ni na Gigi. Mapunta yung attention sa kanila, sila yung mapansin sa pagkakataong ito. Kaya magmumove on na muna sila. Hindi na muna nila pag-uusapan si Gigi dahil paghahandaan nila yung invitation sa kanila ni Missy Chan. Samantalang itong si Gigi,
sabi niya, wag mo na muna itong paalam kina Blair na kasali ang Bellatrix at isa ako sa rarampa, diba? So ano kasi, nalaman niya na isa ang Capsule X sa mga napili. At syempre, yung mga Elite Squad, rarampa din sila sa fashion show sa runway. So ayun, talagang okay na, nakipag-deal na siya kay Greta, no? Okay na yung usapan, talagang prepared na tong si Gigi para malaman niya kung ano ba ang binabalak ng Elite Squad laban sa kanya. Talagang palaban na palaban tong si Gigi, no? Kaya ang ganda talaga, galing, palaban ng ating bida. Talagang mapaghahandaan niya tong araw na to. Talagang magpapatalbog siya at talagang hindi siya magpapatalo sa Elite Squad. Samantala, ibinigay na nga ni Donna, niregaluhan niya to si Gigi ng sexy outfit pang gym. So suotin niya daw ito mamaya para siya makapag-workout. Bagay na bagay daw ito sa kanya. Kaya sabi, Beshi, sige na, sukatin mo na. Minsan lang naman ako manlibre, kaya pagbigyan mo na. Alam mo, Beshi, ang dami na nangyari, pero nandiyan ka pa rin sa tabi ko. Lagi ka pa rin nakasuporta sa akin. Alam mo na, maikli lang ang buhay, kailan lang muntik na tayong matsugi, pero nandito pa rin tayo, buhay pa rin tayo. Maraming salamat, Beshi, kasi lagi ka nandiyan. Alam mo kung ano yung wala ang Elite Squad na meron ako. Ano yung Beshi? Ikaw. Kasi tapat kang kaibigan. Ako, payakap nga. Alam mo, Beshi, walang-wala ka sa mga Elite Squad na yun, no? Kasi yun, kayang-kaya mo silang lampasuhin. Ikaw, meron kang tapat na kaibigan gaya ko. Kaya mamaya, mo sila, lampasuhin mo sila dahil kayang-kaya mo naman talaga silang talunin, sabi ni Donna, no? So ayun, talagang nagkasundo yung mag-best friend at talagang nagpasalamat sila sa isa't isa dahil nga sila naman talaga magkatuwang sa buhay, sila lang naman talaga magkatulungan, di ba? Pagmula noon hanggang ngayon, talagang magkakasama sila itong nagdadamayan. Yan, kaya nagkaroon sila ng bonding moment, di ba? Tungkol nga sa preparation nito ni Gigi para sa fashion show. So ito na nga, 10 minutes pa lang daw sila nag-workout, pagod na itong si Riley. Ano lang mga kasi pambahay ito Hindi siya kasi nag-workout diba? 10 minutes pa lang tayo nag-workout, Riley. Sige na, pagpatuloy na natin yung detahin to. Kailangan natin itong gawin, diba? So sabi naman ni Riley, hindi ko na kaya. Kailangan ko na magpahinga at kumain ng lechon. Lechon? Di pala naamoy nila, no? Komentar tong si Gigi, nakakatawa talaga to Oh no, nandito pala mga impacta, sabi na. Nagdala ako ng lechon, sabi naman ni Riley. At talagang pumunta ka pa dito at dito ka pa talaga kumain. Anong connection yan? Sabi ni Gigi, no? Wala lang, gusto ko lang kayong takamin. Kasi kayo, mga inggitera kayo. Sabi naman ni Blair, no? Hindi namin kailangan yan. Sabi naman ni Gigi na para sabihin ko sa inyo, kahit na kumain ako ng lechon araw-araw, mas sexy pa rin ako kaysa sa inyo, no? Talaga wala kang ibubuga sa akin, sabi niya. Inokoray niya yung tatlo Nakakatawa to eksena to no? Talagang pinapalis na talaga si Gigi dito sa lugar na to, pero si Gigi nang okray, nang asap talaga sige na, ibigay mo na sa kanila yung lechon na yan. Teka, tumatawag si Jared, gusto mo ba sagutin ko? Sabi, no? O ito, nasagutin ko na. Hello, Jared. Sabi ni Jared, no? Greta, please, makipag-usap ka naman sa akin. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Gusto ko nga makipag-usap sa'yo personal. Hindi na ako makatulog gabi-gabi. Sabi naman ni Gigi, no? O sige, sabihin ko sa'yo kung saan tayo magkikita. Ite-text ko, ha? Sige, magkita na lang tayo mamaya. Bye, sabi niya. O no, paano ba yan, Blair? Ako itong hinahabol ni Jared. Sabi niya hindi daw siya makatulog para sa akin. O diba, napakaganda talaga sa inyo. Ibang-iba talaga yung level ng kagandahan ko, sabi niya, no? O siya, dyan na kayo tingin mo ng lechon bago ko umalis, pasawsaw. Nakakatawa Tapos umalis na siya. Tapos yung dalawa takam na takam. Hindi sila pwedeng kumain ng lechon kasi nag-workout sila, pinigilan sila ni Blair. Ano ba? Let's continue, sabi niya. Pagpatuloy natin to. Nakakatawa tong eksenang to. Hindi napigilan ng dalawa Ayan, no? Gustong-gusto nilang kumain ng lechon. Ayan. Samantalang itong si Jared,
naghihintay siya, nagpa-practice pa siya tungkol sa kung anong sasabihin niya kay Gigi. Hanggang sa ang dumating itong si Donna. Ayan, si Donna yung sumipot